Akala ko defender talaga siya. Wading depth niya up to 1 meter. Lulubog ka sa baha, oh. Mga hanggang dito. Hello, Jetour. I'm here. Open sunroof. Okay. Woohoo! So yun guys, sabi ko sa inyo, Aerox lang. Tignan nyo kung saan ako napadpad. Pakita. Ayan. So nandito tayo ngayon sa Alabang, sa Jetour. Tingin lang. Tingnan lang natin yung mga unit dito. Kasi lagi ko nakikita tong isa. Papagkamalan ko siya na defender. Kapag ka nasa labas ako, unless mababasa ko yung nasa likod niya, doon ko lang siya ma-identify na Jetour pala to. Kaya na-curious ako. Ngayon, tingnan natin yung hybrid niya. Tara! So yun na guys, nakakita na tayo ng perfect na sasakyan ngayong tag-ulan. Since mainit ngayon yung mga baha-baha, diba? Ito ang kailangan ninyo. Pinakabago nilang Jetour T2 IDM or yung hybrid na. So pwede to sa baha netizens kasi kung mapapansin ninyo, yung design pa lang niya, napakataas na ng ground clearance. Meron tayong built-in na footboard. At the same time, ayon sa kanila, ay pwede nga daw tumababad sa baha ng up to 48 hours. O diba? Kahit na ma-stuck ka sa baha, kayang-kaya kahit 48 hours. And then up to 24 hours, so isang araw, tuloy-tuloy pa rin yung battery niya. So may enjoy nyo pa rin yung aircon nyo dun sa loob, yung mga ibang parang amenities dun sa loob. Titingnan natin yan mamaya. Tingnan muna natin yung front niya, netizens. Napakaganda ng looks nito. Yung kapag nakikita ko sa kalsada, napapa-double look talaga ako. Sabi ko, akala ko defender talaga siya. Kung di ko lang mababasa yung Jetour dun sa may bandang likod, napapagkamalan ko talaga siya, netizens. Nakaka-catch talaga siya ng eye. So head turner talaga sa kalsada to. So meron tayong malaking Jetour dito. I think this one is, umiilaw siya kapag nakapark lang. So hindi siya yung mga kagaya ng nakikita natin aftermarket na medyo annoying kasi sobrang lakas ng ilaw kahit na umaandar. Ito isang to, kapag nakapark siya, umiilaw. And of course, projector na rin yung ating mga LED lamps magkabila. Ang lalaki ng mga projector lamps nito. And then projector na din na LED na fog lamps naman dito sa may bandang ilalim. Alam ko nga na ilaw din to. Ayun, design lang pala siya. And then meron na din siya dito, tow hook. Ready na rin siya kung sakali man na mag-off-road kayo kasi nakapag-off-road din po ang isang to. Pero kasi sa atin yung mga ganitong itsura, hindi naman talaga pinang-off-road pinang-poporma lang. More on looks yung gusto natin dito. In fact, napansin ko meron din siyang functional na roof rail. Ito, dito sa may bandang itaas. Ang napansin ko lang netizens, meron siyang parang lime green na mga nasa loob niya. Kitang-kita yan sa gabi. Napansin ko tong kulay na to netizens. Kakaiba siya. Ewan ko kung ma-justify sa video, no? Pero kapag nakita niyo sa personal, tag-stand out talaga. Para siyang matte gray. Parang may pagka-titanium yung kulay niya sa personal. Parang pag nasinaga ng araw, may iba pa siyang shade na nabubuo. Ganda ng kulay niya. Pati yung mga handle natin, para sa pinto. Talagang rugged yung pakarama. Tingnan niyo naman gaano ka-chunky, Dito naman sa likod netizens, ang napansin ko is kagaya sa unahan, boxy yung shape niya sa front at saka sa back. At the same time, yung spare tire natin dito is ganun din yung lalagyan niya. Parang may pagka-square din. Nabuo talaga yung konsepto. Ayon sa kanila is collaboration talaga sa Land Rover. Kaya kung mapapansin nyo, parang Defender. So pati yung quality, sumasabay talaga. Diba? And in fact, sa Middle East nga daw ay nagbo-boom na gumagawa na to ng pangalan at tipong sinasabay na nila sa Nissan Patrol na tour sa mga disyerto. O diba? Ganun yung katibay. And iniisip ko nga to, paano to bubuksan kasi usually di ba paangat. So dito pala siya binubuksan. You know? O di ba? Parang may ref. Right. Ayan, dito naman sa likod netizens, ang ganda din ng itsura ng likod, no? Meron pa mga net dito, dalawa. And then meron din tayong power outlet na 12 volts. May hook din, magkabilang gilid. So I think more on magugustuhan din to ng mga mahiling mag-camping. Magiging great companion din to. Imbawa, akyat-akyat muna ng konti ng bundok, saka kayo magse-set up ng camping tent ninyo, di ba? Isang magandang companion na. Kasi if I'm not mistaken, parang mas mahal ng 4 million kung dadiretso ka na agad sa Land Rover, di ba? Na Defender. So itong isang to, mamaya papakita ko sa inyo yung presyo. Okay, nandito yung mga tools nakatago. Pwede natin takpan. Charger, plug-in hybrid pala siya. So may charger na rin dito sa may bandang storage niya sa likod. Ayan, May mga cup holders. May bottle opener dito. Syempre, pagka ganyan kamahalan sa sakyan mo, di ba? Alright, ganda. Ganda ng likod niya. Soft lang siya. Pagka ginanyan mo siya, kung sana siya, Yun. Sumasara, husak. Gentle lang, Napansin ko rin may camera din dito, Tsaka may sensor pa, sa ilalim. Bukod sa camera, may sensor pa. Wading depth niya up to 1 meter. So, mga around, hanggang dito siguro. Lulubog ka sa baha, Mga hanggang dito, kayang-kaya. Tuloy-tuloy ka pa rin. So, kahit na bumaha, pwede. Dala na tayong pakialam ngayon, Kahit na bumaha, okay lang. Pag ganito yung sasakyan natin. Ganda ng susi niya, guys, Ito pala susi niya. Pati susi, box din, diba? Usually, pang mga supercars to sa ibang bansa, yung mga ganito, Alright, dito naman tayo sa loob.
Bumabalik ako sa dati. Automatic na rin po yung kanyang adjustment. Hindi na siya yung mano-mano. Ayan. 15.6 yung ating infotainment system. Napansin ko lang, netizens, sa mga sasakyan nowadays, and isa na to doon, lahat ng configuration, malinis na, wala ka na mapipindot dito, na andito na lahat sa screen. Pati yung aircon. Yun nga lang, syempre, yung mga traditional natin na driver dyan, naghahanap pa rin ng mga physical knob. Pero wala, ganun na talaga eh. Kahit nung nag-review tayo nung nakaraan ng Tesla, nandito na lahat ng configuration sa... Tingnan mo naman yung manibela niya. Hindi rin bilog. Parang isa yung mga shape, parang box lahat ng shape niya, no? Pati manibela, oh. Ang ganda ng steering wheel niya, no? Hindi lang siya basta leather wrap yung itsura niya, yung pakaramdam niya, oh. Parang mga butas-butas na air vents. Comfortable talaga siyang hawakan. May mga stitches pa sa loob, oh. And then, JT na logo sa unahan. Ang ganda. At nagustuhan ko tong logo na to, yung parang minimalist lang na logo. So, may mga physical pa rin naman tayo na buttons as a driver. So, parang may pagka-driver bias din siya ng konti. Ganda ng busina. Pang malaking sasakyan na rin talaga. Ito ba isa, oh? Grabe naman yan. Yung gear shift natin, parang diamonds. Ang ganda ng itsura niya. So, ito yung mga mode, no? Normal mode, sports mode, snow. Alam niyo, isang beses, kahit na walang snow sa atin dito sa Pilipinas, isang beses, nagamit ko yung snow mode. Alam mo kung saan? Sa lumot. Effective naman, in fairness siya. Effective siya. Tapos may eco mode, para sa mga nagtitipid. Okay, so yun iba't ibang mode niya. Very basic naman, no? So, depende sa pangangailangan mo. Hello, Jetour. I'm here. Open sunroof. Okay. Woohoo! Pati yung salamin, binuksan, no? Hello, Jetour. I'm listening. Close sunroof. Hello, Jetour. Open windows. Okay. Bumukas ang bintana. Hello, Jetour. I'm listening. Close the windows. Okay. Window, pag sa'yo lang. Pag windows, di ba? Lahat, bumuksan niya. Kailangan grammar specific din, no? Atay. Pag mali pronunciation, wrong spelling, wrong, ah. Hello, Jetour? You can tell me. Shut up. Ayaw ng bastos, guys. Kailangan, polite. Ayaw na. Pindutin mo na lang kasi. Pwede mo rin siya utusan to make a call. Siyempre, bossing ka, di ba? Meron siyang wireless charging dito. Tapos, meron pa din dito sa ilalim. Ito yung maganda sa kanila kasi malinis yung setup. Hindi pa kalat-kalat kung saan-saan. At the same time, napansin ko, ito, kakaibo. Grabe yung itsura no ambient light nyo. Sumasabay daw siya sa music netizens. And then, may mga soft touches lang tayo dito. Parang leather din yung mga loob niya. So, Sony speaker siya netizens. Kaya makakasigurado din kayo na magiging maganda yung sound trip niya dito. Hot and cold yung ventilation ng seats. And then, sa driver naman, pagkagaling ka sa labas, mainit pa yung inyong upuan, pwede nyo naman palamigin. May cup holders, dalawa. Oh, may lalagyan din ng shades. Meron din tayo mga vanity mirrors. Wow! May ring light. And then, dito din yung configuration natin para sa sunroof, sa ilaw, reading light. Mga aircon vents niya, netizens, ayan din, no? Medyo patayo. Ang ganda rin ng style. Saka malamig, no? Meron din tayo mga grab bar, no? Para hindi mahirapan yung pagpanik, pagbaba. So, naka 20 inches wheels tayo. Pag nagkaroon tayo ng ganito, gagawin ko to 22. Para mas malaki, di ba? Mas malaki tignan. Alright. Tignan natin sa may passenger. Ganda. And then, abot dito yung kanyang sunroof, netizens. Kaya kung may mga kids kayo, sigurado matutuwa. Kasi abot dito, may kita nila yung stars, di ba? Kung nakapark kayo, stargazing kayo dyan, pwede. May hook din dito, magkabila. Reading light, hindi mawawala. Ang nagustuhan ko sa kanya, pati sa passenger, may grab bar. May grab bar na dito, may grab bar pa dito. Of course, di mawawala, armrest din para sa mga passenger. Kung gusto mo na pinagdadrive ka din, pwede ka rin dyan. Boss na boss din datingan mo, di ba? And then, meron din syempre mga charging ports, yung ating mga passenger dito. May mga konti pa tayong mga organizer dito lalagyan. Kitang-kita yung speaker nyo, Sony speaker. Ayan o. Basically, 5-seater siya, netizens. Mukha siyang kayang mag 7-seater pero yung pinakalikod is storage na. No? So, ito naman, maluwag na maluwag kahit 3 adults dito. Kaya na i-fit comfortably. Tsaka kahit malalaki. No? So, 5'4" lang kasi height ko kaya medyo kasyang-kasya tayo dito. Pero pag mas laking tao, kaya pa rin. 3, walang kahirap-hirap. Pwede, siguro, kung may kids kayo, dito lang siya sa gitna. Lahat naman yan ay may seatbelt. Sobrang sosyal. Kung bawa, gagamitin mo siya sa negosyo, pwede mong itumble yung seat niya. Perfect camping setup na kasi pwede matulog dito kapag finold nyo yung mga seats niya. So, pagdating sa fuel consumption, netizens, we can expect around 19 to 20 kilometers per liter, no? On a daily drive. So, depende na lang syempre sa driving habits ng pagmamaneho, no? Kung city, kung traffic, mapatipid na yon given the fact na syempre hybrid siya. Yung para nailaw din yung Jetour niya dito sa may seat. Social! Ang ganda.
Ayun no, di lang pala dun umiilaw, pati dito, ayun no, meron siyang projector. Wow! Pasikat ka, boy! May repeaters din sa side mirrors at saka may detector din kung merong passing vehicle. So, nailaw din siya. Ganda. Ang ganda ng kulay na to. Nedises, kailangan makita ninyo sa personal. So, Nedises, ayun na nga yung ating Jetour T2 IDM. Ang tanong, syempre, magkano ang presyo niya? So, meron kasi siyang SRP, Nedises, na 2,488,000 pesos. Pero, kapag gusto nyo yung specific color na to, yung highway gray natin at saka yung black, mag-add kayo ng additional 50,000, which is magiging 2,538,000 na yung magiging kabuoang presyo niya. Para sa inyo, sulit ba? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Gusto nyo bumili ng unit na to, Nedises, pwede nyo siyang i-visit dito sa Jetour Alabang. Nasa waist naman siya, makikita nyo kaagad. And lalagay ko na lang dito yung mga contact details ng ating mga agents na pwedeng mag-assist sa inyo. So yun lang, Nedises. Ano pa kayo mga ibang mga sasakyan at motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment nyo lang dyan sa baba. Ano masasabi nyo dito? Nagustuhan nyo ba? Ako, nagustuhan ko eh. So, tingnan natin. Maybe in the future. Jetour, baka naman. Give this video a thumbs up. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.